sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naghampasan ng upuan at nagkahamulan pa ang 5 nasangkot sa isang rumble sa Iloilo. Bago yan ay nagkairingan na umano sila sa isang bar. Pati taxi na sinakyan ng ilang sangkot at isang barberya nadamay sa nahulikam na gulo. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Pilit binubuksan ng 2 lalaking ito ang pinto ng taxi sa tapat ng isang mall sa Iloilo City. Nang mabuksan, mabilis na hinataw ng lalaking naka-jacket ang biktima nang hawak niya ang folding chair. Pumalag ang sakay ng taxi hanggang sa magkahamulan at mahulog sila pareho papunta sa isang establishmento. Hindi pa doon nagtapos ang gulo dahil tumulong na rin sa panununtok ang isa pang lalaki. May rumesbak na 2 pang lalaki at inihagis ng isa ang folding chair. Nagpatuloy pa ang rambulan hanggang sa loob ng isang barbershop. Natigil lang ang gulo nang umawat na ang iba pa nilang kasamahan. Hindi na raw inabutan ng pulisya ang mga sangkot sa rambulan na nangyari sa Barangay Bulilaw nitong Lunes ng umaga. Sa investigasyon, bago pa man mangyari ang gulo sa viral na ngayong video, nagkairingan na raw ang 2 grupo sa isang bar malapit sa pinangyarihan ng insidente. Ang grupo sang LGBTQ is nakasakay na niya sa taxi. Yes. And then, ang grupo naman sang lalaki, nagharang sa taxi nila, kagapilit nga buksan ang pertahan. Nakibot lang ning grupo sang LGBTQ. Ginsundan sila sang grupo sang lalaki. 3 na sa 5 sangkot ang tukoy ng pulisya. Makilalaan na naton ang 2 pagid for us nga matun-an na kung ano ang mga posible nga i-file namon nga kaso sa ila because nga they created a scandalous act in a public place. Ayon sa management ng barbershop, wala naman raw na damage sa kanilang mga gamit. Pero umabot sa 10,000 pesos ang halaga ng sira sa taxi ayon sa operator nito. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Sa Bohol, sinagip ang isang batang tila iniwan lang mag-isa sa tabi ng highway. Nakatutok si Salima Refran. Normal lang sa unang tingin ang daloy ng trapiko sa bahaging ito ng National Highway sa Dawis, Bohol, alas 2 ng hapon nitong Martes. Maya-maya, naghintuan ng ilang sasakyan at motorsiklo. Yun pala, may isang batang iniwang nakaupo sa gilid ng highway. Walang nakatatanda o sino mang kasama ang bata na nakasuot lang ng diaper, damit pang itaas, pero walang sapin sa paa. Isa sa mga napadaang rider ang nagmagandang loob at binuhat ang bata. Pinatahan naman ito ng kanyang kasama. Ayon sa uploader, dumating din kalaunan ang mga magulang ng bata at kinuha ito. Iniimbestigahan pa ng Dawis LGU at ng mga otoridad ang tunay na dahilan ng pag-iwan sa bata. Pero may mga ulat na nag-away raw noon ang mga magulang nito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Halos maabo ang isang malaking supermarket sa Quezon City matapos lamunin ng apoy na umabot sa ika-5 alarma. Tila may mga nanamantala pa sa insidente at nahulikam na tumangay ng alak at bakal. Nakatutok si Ian Cruz. Naglalagablab ang sunog na sumiklab sa supermarket na ito sa barangay Pasong Putik, Fairview, Quezon City, pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Sa lakas at tindi nito, agad iniakyat sa ika-5 alarma ang sunog. 65 fire truck ng Bureau of Fire Protection at mga volunteers ang mabilis na rumisponde. Sa gitna ng sunog, bumigay pa ang malaking bahagi ng pader ng establishmento na nasa gilid ng subdivision. Natakot na kami. Kailangan namin tatawid. Buti na lang hindi Pinasok na kami ng bumbero. Labas na kayong lahat. Iyon lang, yung nagpuputukan na lang sila. Tapos yun na, dito lang yung nag-start. And then, nagiba na mismo dito ang una ang nagiba, dito sa side na to. And then sumunod na nagiba sa isang side na yon. Pag-aalas 8 ng umaga nang ideklara itong under control.
tumampad ang mga nagkabasag-basag na salamin at naabong mga paninda ng supermarket. Halos lahat ng mga laman niya madaling masunog. Kaya ang bilis ng kapagkalat ng apoy natin. Masyadong mainit po dun sa loob. Yung init po na yun po ang nagpabigay sa pader at saka dun sa mga salamin na nabasag. Bumagsak din ang bakal ng bubong sa malaking bahagi ng establishmento. Sa katabi nitong subdivision, napuruhan naman ng bumagsak na pader ang dalawang nakaparadang kotse. Nahagip din ng tumagilid na poste ng kuryente ang isang pick-up. Kaya off-limits muna ang ilang kalsada sa lugar. Huwag mo na padaanan ng vehicular traffic at pedestrian traffic dahil nga nagkalat yung debris doon sa kalsada mismo at saka yung wall ng nasunog na building ay unsafe. Sa gitna naman ng mapping operation, isang bumbero ang nasugatan. Agad siyang binigyan ng paunang lunas. May sumabog sir, tapos hindi ko pa naramdaman agad, tapos may sumabit dito kanina. Tapos nung pakiramdam ko parang mainit, yun na pala, dumudugo na. Tila walang patawad naman ang isang lalaking nahuli kampang tumangay ng bakal na parte ng gate ng nasunog na supermarket. Idineklara ring fire out ang sunog alas 10:48 ng umaga. Ayon sa BFP, 80% ng supermarket ang natupok. Swerte hindi nadamay ang gasolinahan sa compound. Inaalam pa sa ngayon ang mitsa ng sunog. Pero lumabas sa investigasyon ng BFP na iilan ang naka-duty na gwardya nang mangyari ang sunog. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang store manager ng supermarket. Pero sa isang social media post, nag-abiso ang supermarket na pansamantalang sarado muna ang kanilang Fairview branch. Humingi rin sila ng paumanhin sa abalang na idulot ito sa mga customer. Problema naman ng ilang empleyado ang kanilang trabaho. Masakit po sa amin kasi mawawalan po kami ng trabaho ng ilang days tapos maghahanap na naman po kami ng ibang store. Samantala, sa isang kumalat naman na video, makikita ang ilang bombero na tiningnan at kinuha pa umano ang ilang alak sa nasunog na supermarket. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection na si Fire Superintendent Anthony Arroyo, tila hindi nila mga tauhan ang nakita sa video base sa mga suot nila, pero patuloy daw ang kanilang pagsisiyasat dito. We are now conducting an investigation pero initially wala pong kaming mga ganyang suot or uniforme. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Sa Pebrero na sisimula ng pre-trial hearing sa kaso kaugnay sa Ghost Project sa Pandi, Bulacan na kinasasangkutan umano ni dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pang kapwa-akusado. 3 pa sa kanila ang naghain ng not guilty plea kanina. Nakatutok si Mark Salazar. Not guilty ang sagot ni Bryce Hernandez, JP Mendoza at Cristina May Pineda sa Sandigan Bayan 4th Division matapos silang basahan ng sakdal kanina. Kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Mahigpit ang seguridad ng mga akusadong taga Bulacan 1st District Engineering Office at co-accused ni dating Senador Bong Revilla sa nasabing graft case. Ipinagpaliban ang pagbasa ng sakdal kina Revilla at Juanito Mendoza sa February 9 dahil nakabinbin pa ang resolusyon ng korte sa kanilang mosyon na ipabasura ang kaso dahil sa giit nilang kulang umano ang ebidensya. Isasabay na sa kanilang arraignment si RJ Dumasig na humarap na kanina for arraignment pero walang abogado. Nauna nang isinakdal at nag-plead ng not guilty ang akusadong si Emelita Huat. Ayon sa reklamo, ang 7 nasa sakdal ay nagsabuatan umano para ma-release ang 76 million pesos para sa flood control project sa pamamagitan ng mga pineking dokumento. Inutusan ng korte ang mga partido na magsumite sa February 13 ng listahan ng kanilang testigo at mga ebidensyang gagamitin. Sa February 19 naman, sisimula na ang pre-trial hearing sa kasong ito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Exclusive, mga kapuso. Nasa Stockholm, Sweden, si dating Congressman Zaldico noong January 15. Base sa petisyong inihain ng kanyang kampo sa Korte Suprema. Hiling niya sa Korte, temporary restraining order para hindi maipatupad ng ombudsman ang resolusyong kasuhan siya. Nakatutok si Joseph Moro.
Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kopya ng petisyong ito na inihain itong January 25 sa Korte Suprema ni dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Ko. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Nakalakip sa petisyon ni Ko ang isang apostil o notaryo galing sa munisipalidad ng Nacka sa Stockholm sa bansang Sweden. Pinirmahan ito noong January 15, 2026 na notary public na si Beatrice Gustafsson. Sa sertipikasyon, sinabi ni Gustafsson na personal na humarap sa kanya si Ko. Sinertipikahan din niya na na-verify niya ang pagkakakilala ni Ko at siya ang pumirma mismo sa dokumento. Pinirmahan ni Ko ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ang lokasyong ito ni Ko noong January 15, taliwas sa sinabi noon ng pamahalaan na nasa Lisbon, Portugal si Ko. Pinaghahanap ng gobyerno si Ko dahil sa inisyong arrest warrant ng Sandigan Bayan dahil sa kasang graft at malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kinansala na rin ang passport ni Ko. Ipinabawalang bisa sa Korte Suprema ni dating Congressman Saldi Ko ang mga kasong inihain laban sa kanya ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Pirmado ng mga abogado ni Ko ang petisyong inihain sa Korte Suprema. Nakita rin namin ang patunay na naihain ito noong January 25. Gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para hindi maipatupad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Hiniling din niya na ipawalang bisa, baliktarin at gawing permanente ang injunction laban sa resolusyon ng Ombudsman dahil sa grave abuse of discretion o pag-abuso ng kapangyarihan. Sabi ni Ko sa korte, hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga aligasyon. Kung ang basihan daw ng Ombudsman ay ang interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, may karapatan daw si Ko na sagutin ang bawat isang pahayag o statement doon. Pero hindi daw siya nakapaghain ng counter affidavit dahil na naghain daw ang Ombudsman ng order to submit counter affidavit sa pinakahuling address ni Ko at wala siya doon. Hindi raw sumubok ng ibang paraan ng Ombudsman at itinuring ng tinanggap ang order na paglabag umano sa karapatan niya sa konstitusyon. Hindi rin daw binigyan ng akses sa mga abogado ni Ko sa kopya ng kaso sa kabila ng ilang beses nitong pagsulat. Minadali din daw ng Ombudsman ang kaso laban kay Ko. Binaliwala din daw ng Ombudsman ang finding ng ICI na wala itong inirerekomendang kaso laban kay Ko dahil meron lamang itong beneficial ownership ng kumpanyang SunWest na umano'y sangkot sa anomalya na hindi raw sapat para makasuhan o masintensyahan si Ko. Nanindigan si Ko na walang ebidensya na nagpapakita na sangkot siya sa sabwatan o conspiracy. Hindi rin daw tumakas si Ko dahil umalis siya sa bansa noong July 19, 2025 sa official medical leave. At ang galit daw ng publiko sa flood control scandal ay nagdulot ng banta sa kanyang buhay kaya hindi siya makabalik sa bansa. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kinumpirma naman sa GMA Integrated News ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain ang tungkol sa paghahain ng petisyon. Pero hindi siya tumugon sa mga tanong tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ni Ko. Ilang aktibidad ang hindi muli nadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil pinagpahinga siya ng doktor bunsod ng sakit na diverticulitis. Giit ng palasyo, hindi ba lubha ang sakit para mag-issue sila ng medical bulletin? At nakatutok si Mariz Umali. Imbes na si Pangulong Bongbong Marcos, si Executive Secretary Ralph Recto muna ang nanguna sa pagkilala sa 30 outstanding government workers sa Pagpupugay 2025 sa Malacanang kanina. Ayon kay Recto, pinagpahinga ng doktor ang Pangulo dahil pa rin sa diverticulitis. Well, it's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. You know, last year I also had diverticulitis. Masakit yun. And I had downtime of a week for each episode at that time. 3 iba pang pagtitipon ang dadaluhan sana pero di na pinuntahan ng Pangulo. Pero nagtatrabaho umano ang Pangulo na kinakitaan ng unti-unting paggaling sa diverticulitis ayon sa Presidential Communications Office.
Katunayan, naglabas ang palasyo ng mga kuha sa pagdalo ng Pangulo sa panunumpa at paggagawad ng bagong ranggo kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na ginanap din sa palasyo pagkatapos ng dinadaluhang parangal. Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Masasabi po natin na gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan ng Pangulo. Na-diagnose si Pangulong Bongbong Marcos na may diverticulitis nitong Enero 2026 na kinumpirma niya mismo sa publiko sa pamamagitan ng isang video statement noong Enero 22, 2026 matapos siyang maospital dahil sa pananakit ng tiyan. Pagtitiyak noon ng Pangulo, hindi life-threatening ang kanyang kondisyon. Nakasaad sa konstitusyon na kung malubha ang sakit ng Pangulo, dapat ipaalam sa publiko ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Pero giit ng palasyo, hindi malubha ang sakit ng Pangulo para mag-issue ng mga medical bulletin. Sa ating pagkakalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Rather, medical bulletin. Ang diverticulitis ay dulot ng pamamaga ng diverticula, maliliit na pouch na nabubuo sa malaking bituka. Genetic o may mga pagkakataong ito ay namamana ng isang tao, pero kadalasan ito ay dahil sa diet o sa kinakain ng isang tao. Kung batay lang sa mga aksyong inanunsyo ng palasyo, ayon sa Philippine Society of Colon and Rectal Surgeons, Napauwi din agad si Pangulong Marcos. I'm thinking baka mild lang siya na attack ng diverticular disease that needs to be monitored. Ipinaliwanag din ng Pangulo ng grupo kung kailan pwedeng maging life-threatening o humantong sa kamatayan ng diverticulitis. Based on the spectrum, if nag-perforate talaga yung colon mo to a certain degree na kumalat sa tiyan mo, yung dumi, yung nana, then that could be life-threatening because pwede ka magkaroon ng sepsis doon, no? Pero yung mga documented na namamaga lang, tapos yung signs and symptoms are not so severe, mild fever lang, pain, those can be managed conservatively with medications. Some sa ibang countries ka hindi na ina-admit yung mga ganyan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Binubuo pa rin ng DSWD ang mga patakaran para hindi maka-epal ang mga politiko sa pamamahagi ng ayuda. Pero nababagalan na diyan ang isang komite sa Senado. Nakatutok si Mav Gonzales. Matapos maglagay ng Kongreso ng anti-EPAL provision sa General Appropriations Act, binubuo na ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang guidelines para hindi maka-EPAL ang mga politiko sa pamamahagi ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Pero nababagalan dito ang Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Bilis-bilisan ho ninyo para ma-implement na ho yan kasi hindi nyo pa sabing review ng review. Ilang pahina ba yan? 1,000 pages po ba yan? Baka magamit po because elections will be in November, barangay at saka SK elections. Paliwanag ng DSWD, meron na silang anti-EPAL guidelines para sa lahat ng ayuda, pero gumagawa sila ng partikular para sa AICS. Bawal na yung politiko, yung guidelines nyo, ganun ang magiging itsura. Tama po, Mr. Chair. Bawal na rin na mayroong paraphernalia. Tama po, Mr. Chair. Bawal na rin may sumasayaw at may jingle doon habang kahit wala yung politiko, may jingle, mayroong sumasayaw, may pangalan ni politiko. Bawal na rin yun. Meron na pong instruction sa amin prior to that one. Prior sa issuance po ng GAA, meron na po. Kaya lang, gusto po niya na i-specify namin doon sa omnibus guidelines po ni AICS, Mr. Chair. Maglalabas din ng memorandum circular ang Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan para iutos na bawal sumali ang mga politiko sa pamimigay ng AICS. We propose to strengthen coordination of the SWD and LGU social development workers and staff to ensure speedy processing of assistance para po yung mga mahirap natin ay maaari nang pumunta na lamang sa local government units kaysa pumunta sa mga regional offices ng DSWD, which also entail substantial cost sa mga mahirap. Pero nag-aalala si Committee Chairman Senador Erwin Tulfo na baka mapolitika ang AICS kung sa mga munisipyo o city hall ito kukunin ng mga benepisyaryo. Sabi ng DSWD, sinisimplihan na rin ng requirements para makakuha ng ayuda ang indigents. Meron na tayong inclusion sa ating mga Muslim brothers at saka mga IPs.
Particularly po, yun, lalong-lalo na po sa funeral assistance. Ano po, simplified po siya. Instead of death certificate yung ipapakita, ay yun pong from the chieftain, certification from the chieftain or the imam. Pero sabi ng medical community, dinodoble lang ng AICS ang trabaho ng PhilHealth. Over the years, the government has significantly increased allocations to these discretionary assistance programs while decreasing PhilHealth allocation. Point in fact, 2025, GAA provided zero budget for PhilHealth. Pagsisiguro ni na Senators Erwin Tulfo at Win Gatchalian, lalakihan ang pondo ng PhilHealth sa 2027 national budget alinsunod sa Universal Healthcare Act. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Malaki na nga ang kakulangan sa mga silid-aralan. Wala pang 100 classroom ang naipatayo ng DPWH sa buong bansa noong 2025, ayon kay Senator Bam Aquino. Para tugunan ang problema, tutulong na ang mga lokal na pamahalaan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ilan lang ito sa mga winasak na classroom ng Bagyong Tino sa Silagos, Southern Leyte noong nakaraang taon. Kaya naman pansamantala sa makeshift classroom muna nagawa sa tolda nagtsatsagang magdaos ng klase ang mga estudyante tulad sa Hingatungan National High School. Nasa labas po, nag-makeshift kami at saka sa iba sa auditorium before nung pagkatapos ng Tino, ang problema sira din lahat ng gym namin. So kaya we badly needed a classroom right now. Dumagdag pa ito sa kakulangan ng classroom sa buong bansa na ayon sa Secondary Congressional Commission on Education o EDCOM-2, umaabot na sa 166,000. Pinakamalaki raw ang classroom gap sa Regions 3, 4A, 7 at NCR. If we don't build more classrooms, kung hindi po tayo makapag-build ng bagong classroom, this will balloon to 230,000 by 2028. So kinakailangan po talagang matutukan natin ang problemang ito, makahanap tayo ng iba't ibang mga solusyon at ibayanihan natin ang problema ng classroom sa ating bansa. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino, 99 na classrooms lang ang napatayo ng Department of Public Works and Highways noong nakaraang taon. Hindi nasundan yung mga PPP nung panahon ni Pangulong Aquino at nung panahon naman ng pandemya, wala talaga tayong kinonstruct na classrooms. So doon, talagang lumobo ng gano'n. Kada taon kasi ginagawa natin 5,000, gano'n. Maswerte na tayo kung mga 5,000 tayo. Siguro tanongin na lang natin sa DPWH bakit nangyari yun. Oh. Kasi sila yung gumagawa DPWH po ang gumagawa. Binababa lang namin ang pondo sa kanila. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang DPWH hinggil dito. Para matugunan ng kakulangan, tutulong na rin ang mga local government unit. Kanina, nagkaroon ng dialogue ang DepEd kasama ang mga city at municipal mayor. Target ng pamahalaan na masimula ng pagpapatayo ng 25,000 na mga bagong paaralan ngayong taon. 66 billion pesos ang nilalaan na pondo para rito. Ayon sa Department of Education, mas mapapabilis daw ang pagpapatayo ng mga bagong classrooms dahil ngayon, maaari na ring mabigyan ng pondo ang mga local government units. Tutulong ang DepEd sa pagtukoy ng mga priority school at mga LGU naman ang bahala sa procurement hanggang sa pangangasiwa ng construction. For the first time, ang LGUs ay makakagawa ng mga silid-aralan on our own. Dati po kasi sa totoo lang, umaasa po kami sa DPWH. If it's only the DPWH that will build classrooms versus all LGUs all over the country na sabay-sabay magtatayo ng mga silid-aralan, isipin niyo kung gaano kabilis namin magagawa ito. Ayon sa DepEd, sa pamamagitan ng mga paggawa ng mga bagong classroom, matutugunan rin ang proficiency ng mga mag-aaral. From kindergarten, yung reading proficiency bumababa pagdating sa grade 10. At ang rason dyan, kasi sumisikip ang classroom pag lumalaki dahil ang classroom size ng kindergarten is 20 to 25. Pagdating mo sa grade 10, may makikita kang 80, 50, tapos may double shifting, triple shifting. So yung mga bata, sa isang linggo, may mga lugar na 3 araw lang sila nasa eskwelahan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Happy midweek, chikahan ng mga kapuso! Magbabalik big screen this February si Barbie Forteza na recently ay kinilala bilang most outstanding actress in a digital film ng isang university. At kahit busy, di mawawala sa to-do list ni Barbie ang running kung saan nakabonding niya rin ang kaibigang si Rita Daniela. Makichika kay Athena Imperial. First time ko yata masasabi, hello, Araneta! Ipinakita ni Barbie Forteza ang pagiging kwela niya sa crowd kahapon sa De La Salle Araneta University nang tanggapin niya ang kanyang award bilang Most Outstanding Actress in a Digital Film. From the bottom of my heart, gusto ko pong magpasalamat dahil binigyan niyo po ng pagkilala ang category na digital platform. Dahil ngayon, syempre, laganap na rin po ang mga content and movies and films sa digital platform. Tonight, I can write the saddest lines. From one film to another, bibida uli si Barbie sa isang pelikulang mapapanood sa big screen this February. Kakaiba dito sa role mo. 16 years old ako, akalain mo? Pwede pa naman. Kaya pa ba? Powerhouse cast. Miss Charo Santos, Miss Boots Anson Roa, Mr. Albert Martinez, and Miss Angel Aquino, directed by the one and only Brillante Mendoza. During free time, enjoy pa rin si Barbie sa pagtakbo with friends. Recently nga nakasama niya sa Makati ang kaibigang si Rita Daniela. Matagal ng plano ni Rita talaga na samahan akong tumakbo. Finally natuloy din. Tsaka first time din mag-Ayala Run ng aking mga ka-breathless na kaibigan si Carol and Kevin. Actually, mas nilook forward namin yung heavy breakfast. Sana raw makahikayat si Barbie na maging active ang lifestyle like them. Siyempre, lahat naman tayo, nagsisimula tayong beginners, di ba? Wala namang magagaling agad, mabibilis agad. So, all you have to do is start. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. Nag-ala Superman habang sakay ng kanilang motorsiklo ang dalawang rider na minsang binansagang deadliest highway sa Metro Manila, ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nahuli kami yan at tinutukan ni Mark Salazar. Lunes ng gabi ito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Dalawang rider na wala nang helmet ang nagsusuperman stunt pa nang makuna ng video ng kapwa rider na si Chichi Piamonte. Ano yan, mga alas, yung mga 10:30, mga ganong oras. Tapos nagulat na lang ako, biglang may humiga sa harap ko. Inunahan kami, tapos sabi ko sa asawa ko, habulin natin, videoan ko. Yan. Tapos nagulat ako, dalawa na silang humiga. Siguro sa lahat, nagpapasikat sa lahat, parang ganon. Nakaabot na sa LTO ang viral videong ito at sinimulan na umano ang pagtuntun sa dalawang pasaway. Dapat mahuli yan kasi napakadelikado yung ginagawa nila. Pagka sila ina-aksidente doon, buhay nila at saka yung madadamay nila. So malaking perwisyo. Hindi malinaw sa video ni Chichi ang plaka ng isang motor pero na-enhance ng LTO ang kuha kaya naplakahan yung isa. Yung isa lang ang may plaka, yung isa walang plaka eh. Yung inatasan ko yung enforcement natin na paigtingin hulihin yung mga yan, specifically dyan sa area na yan. Kapag natunton, malamang daw na mawala ng motor ang dalawang rider na ito at posibleng mawala na rin ng pribilehiyong magmaneho. Wala siyang plaka at sa itsura pa lang, doon sa maraming mga illegal modifications siyang ginawa, malamang impound yun. Mukhang walang dokumento eh. Kung may lisensya sila, siyempre magkakaroon ng mga na penalties yan, ma-alarm yung mga yan, yung kanilang license. Ang pag-post naman daw ni Chichi ay para paalalahanan at manawagan sa mga kapwa rider. Ayusin nyo kasi, ang hirap kasi, nadadamay yung mga hindi naman kamote. Kawawa naman, kahit hindi naman namin kasalanan pa rin, kasalanan lahat. Lalo't sakto isang taon bago ang video sa Commonwealth ay ginawa rin ng dalawang rider ang parehong stunt sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal. Nagkasabitan sila. At nagtuloy-tuloy sa gilid ng kalsada kung saan may mga nanunood at may concrete barrier. Isa sa mga rider ang dead on arrival sa ospital pero nakaligtas ang isa pa. 6 ang sugatan. Pero hindi pa rin natigil ang mga nag-e-exhibition doon tulad ng 19 anyos na rider na nagpaikot-ikot hanggang sa Sumemplang.
At nang sitahin, hindi nagpatinag at humarurot. Bagaman nahuli rin kalaunan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Patay na ng matagpuan ng isang babaeng pulis na nawala matapos magbenta ng sasakyan. Kasama niya noon ang anak na 8 taong gulang lamang na hindi pa rin nakikita. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Ito si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido na nakatalaga sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Napaulat siyang nawawala noong January 19 hanggang sa isang bangkay ng babae ang nakita sa gilid ng bypass road sa Pulilan, Bulacan itong January 24. Positibong kinilala ang mga labi bilang ang nawawalang policewoman. Ayon sa pulisya, may tama siya ng bala sa ulo nang makita. Tinitingnan lang natin kung talagang doon ba siya binaril or before siya dinala sa Pulilan, patay na siya. Lumabas din sa investigasyon ng Special Investigating Task Group na binuo kahapon na January 16, huling nakausap ng kanyang mga kaanak ang biktima. Umalis nila ito noon para magbenta ng sasakyan kasama ang 8 taong gulang na anak pero hindi na nakauwi. She went to Quezon City. After niya, hindi sila nakabalik sa Taguig. Aminadong SATG na hindi pa nila matukol sa ngayon kung ano ang motibo sa pagpatay. Bagaman may mga anggulo silang tinitingnan. May involved ba dito ang sa pera? No? Kasi nga nagbenta. Maliban dyan, hindi tayo makasigurado kung may direct nakasama din sa anggulo ang love triangle or may grudge ba, personal grudge from other. So maraming posibleng motibo. Hanggang ngayon ay nawawala pa rin ang 8 taong gulang niyang anak. May mga iniimbestigahan ng personalidad ng SITG, kabilang na ang asawa ng biktima na isa ring pulis at ang katransaksyon ng biktima sa bentahan ng sasakyan. Siya yung nag-middle doon sa buyer. Then, nakausap din naman yung buyer pero limited lang din ang nakukuha natin information. Kasi after na magbayaran, wala na siyang idea sa whereabout ni Dayan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Posibleng imbestigahan na rin ng Energy Regulatory Commission ang isa pang solar company ni Congressman Leandro Leviste. Dahil yan sa mahal umano nitong singil sa kuryente sa Paluan, Oriental Mindoro noong 2020 na hindi aprobado ng komisyon. Nakatutok si Maki Pulido. Kung pinagmumulta ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines, kumpanyang itinatag ni Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa hindi pagtupad sa kontrata. Maaari namang imbestigahan ng Energy Regulatory Commission ang sister company nitong Solar para sa Bayan Corporation o SPBC. Ito'y dahil naningil umano na aabot sa 18 pesos per kilowatt hour ang SPBC sa Paluan Occidental Mindoro noong 2020 kahit hindi aprobado ng ERC. Mortal sin yan para sa isang regulated entity na ikaw ay maningil nang hindi mo man lang hingin yung approval ng regulator mo. Maliban sa labag umano ito sa panuntunan ng ERC, nakasaad din sa prangkisa ng SPBC na dapat rasunable ang singil nito na aprobado dapat ng ERC. Susunod din dapat ang SPBC sa anumang ipinapatupad na regulasyon ng Department of Energy at ng ERC. Ang pangako noon ng kumpanya ni Leviste nang mag-apply ito ng prangkisa sa Kongreso ay maghahatid ito ng mura at malinis na kuryente sa mga malalayong komunidad. Pero sa sulat ng Occidental Mindoro Electric Cooperative sa ERC noong 2020, ipinunto nitong hindi na nga natupad ang pangako ni Leviste na 3 pesos per kilowatt hour na singil, naging mas mahal pa sa singil ng kanilang kooperatiba na 8 pesos per kilowatt hour. So, meron siyang pananagutan sa aming mga panuntunan. Siyempre, meron din na pananagutan niya doon sa provision mismo ng franchise law dahil siya ay lumabag doon nga.
kung siya nga ay mapatutunayang nag-operate, naningil ng singil na hindi dumaan sa pag-aproba ng ERC. Walang diretsong sagot si Leviste nang hingan namin ng pahayag kaugnay ng paniningil kahit walang approved rates mula sa ERC. Pero sabi niya sa umpisa, palugi ang singil nilang 8 to 11.85 pesos per kilowatt hour habang hinihintay na ma-issue ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng prangkisa na magpapagulong ng kanilang full operation para magmura ang singil. Pero dahil walang na-issue'ng IRR, kinailangan na nilang magtaas ng singil para mabawi ang kanilang gastos. Matapos ang ilang taong paghihintay sa IRR, tuluyan na raw nilang isinara ang planta. 500 million pesos daw ang lugi nila. Pero punto ng ERC, sa Section 21 ng prangkisang ipinagkaloob sa kumpanya ni Leviste, hindi kailangan ng IRR para sa mga plantang nag-o-operate na bago makakuha ng prangkisa. Kailangan lang ng IRR para sa mga bagong lugar na seserbisyohan ng kumpanya. Yung mga lugar naman na kung saan nag-ooperate ka na bago ka pa nabigyan ng prangkisa, ito ay dapat mong ituloy din. At hindi kakailanganin yung IRR para dito. Pero kakailanganin na humingi ka ng pahintulot sa komisyon kung ano yung dapat mo lang isingil. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Get ready for action dahil mapapanood na simula sa Lunes, February 2, ang pinakabagong Kapuso series na Never Say Die. Ang aabangan sa mga bida at kung sino-sino pa ang makakasama nila sa paglaban para sa katotohanan, ichichika ni Aubrey Carampel. Fight for truth and justice. Si Major Delgado. Traidor, korap. Yan ang tema ng pinakabagong GMA Prime series na Never Say Die na mapapanood na simula sa Lunes. Bukod kina Jillian Ward, David Licauco, Kailangan ko yung tulong mo. Kim Jisoo, My name is Lee Jin-ho. at Rahil Birya. Hindi kita babayaan mag-isa. Isa-isang ipinakilala ang kanilang co-star sa media launch tampok, ang Tirada Express boss. Present sina Winwin Marquez, Annalyn Baro, Raymart Santiago, Angelo De Leon, Ayan Monhi Laurel at Richard Yap. To set the mood, kinanta pa ni Kim De Leon ang theme song ng serye na sinamahan pa ni Jillian on stage. Ipinakita rin ang ilang clips at ang mga maaaksyong eksenang dapat abangan. Pero sabi ni David, more than the action scenes, malalim ang mensahe ng serye. Dahil nga raw sa pagganap niya bilang Andrew Dizon na isang investigative journalist, mas naunawaan at mas tumaas ang respeto niya sa mga mamamahayag. Talagang respect dahil, for example, ito, tinatackle namin dito yung mga nangyayaring masama na nilalagay natin yung life natin in danger. So yung mga journalists, yung trabaho nila eh. Diba? And it's not easy. Diba? Tsaka you're away from your family, hindi mo alam kung ano yung magiging next. Diba? Hindi mo alam eh. Diba? Para lang makapag-serve sa mga Filipinos, para maging aware sila sa mga nangyayari. May pagkamaangas naman ang role ni Jillian bilang si Joey Delgado na isang Gen Z vlogger. Alam niyo naman po, like yung mga Gen Z din eh, kahit gano'ng kabata, parang gusto nila na nag-research sila, nabubuksan yung mga mata nila sa mga nangyayaring problema sa country natin or sa mga bagay-bagay. Napansin ko po yun sa mga Gen Z din talaga, gusto nila very educated sila and I think ganon si Joey. Relate nga raw si Jillian kay Joey na isang empowered woman at kayang ipaglaban ng sarili. Kasi si Joey parang lagi siyang minamaliit nila Andrew kasi babae siya at bata siya. Pero pinapakita niya na kaya niyang lumaban. And she will fight for the truth and justice must prevail. Kung nagka-clash daw ang mga karakter nila, off-cam kabaliktaran naman ang treatment ni David kay Jillian. Si Jillian, I have so much respect for her dahil mabait si Jillian, humble, and matalino si Jillian. Like, she likes reading books and I see that on set and also like mga conversations namin. It's not shallow, it's about life. Nagpahayag din ng paghanga kay Jillian ang Korean actor na si Kim Jisoo, lalo na pagdating sa aksyon. She have a good eyes as an actor, so when she do the action, it's cool. We are very close now, everyone, like David, Rahil, Jillian, we all together very close, so
We are very playful on the set. Magsisimula na ang labanan para sa katotohanan sa Never Say Die sa Lunes, February 2. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Arestado ang isang babaeng nagpakilala umunong paralegal pero nabistong na mera lamang pala sa isang Pinoy abroad. Ang biktima nagpapatulong lang sana noon na makapagsampa ng demanda laban sa unang nang scam sa kanya. Narito ang eksklusibo kong magtuto. Naglakad na sa hallway ang mga pulis palapit sa suspect nang maiabot na ang marked money. Binibidyoan ka namin, ha? Pero nagpapakilala pa lang ang mga pulis, nag-iba na ang timpla ng suspect. Teka lang, mami anak ko kung dalaw na yun. Ano to? Lalong uminit ang mga tagpo ng pusasa na siya ng policewoman. Nangibabaw ang tinig ng suspect sa hallway ng Manila City Hall. Kinailangan pa siyang pakiusapan ng ilang beses. Bago tuluyang nabitbit ng mga pulis. Inaresto sa pamamagitan ng entrapment operation ang babaeng ito ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group matapos umanong magpakilala bilang paralegal at perahan ang isang kababayan nating migrant worker na naghahanap ng magpoproseso ng demanda laban sa isa pang scammer na tumangay ng pera niya. So nakakita siya ng isang page na tumutulong sa mga victims ng mga online scam. Sa pagsasearch nito online, na-encounter umano ng biktima ang suspect sa social media page nito. Nagpakilala ito na siya ay kayang-kaya niyang gawin dahil siya ay paralegal. Meron daw siyang kakilala sa PNP. Ang sinisingil ng suspect, 150,000 pesos. Kasama ang filing ng kaso. Pagbuo ng unit sa PNP, nahuhuli sa suspect hanggang sa pagpapakulong. Ayon sa PNP, scammer ang suspect na target ang mga Pilipino abroad na nabiktima na ng mga online scam. Patuloy naming kinukuhanan ng panig ang suspect. Wala po kaming inuutosan na tao na siya ang mag-negotiate para sa pagkandak ng police operations, lalong-lalo na sa pag-file ng case. Payo sa mga biktima ng online scam para hindi muli maging biktima. They can directly proceed to our office and we can entertain their complaints, then initiate police actions up to the filing of case. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ramdam pa rin ang amihan sa malaking bahagi ng bansa. Malakas pa rin ang ihip nito ngayon na umaabot sa halos buong Pilipinas. Ang amihan ay malamig at tuyong hangin na nanggagaling sa Siberia. Kaya asahan pa rin ang malamig na klima lalo sa gabi at madaling araw. Pero bukod dyan, may mga pag-ulan pa rin mararanasan sa ilang lugar. Base po sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan bukas ng umaga sa Cordillera Administrative Region, Quezon Province, Aurora, Mindoro at Sulu Archipelago. Pagsapit naman ng hapon, posible rin ang ulan sa Cagayan, Cordillera, iba pang bahagi ng Southern Luzon, Northern Mindanao, Soc-Sargen at Davao Region. Sa Metro Manila, magiging maaliwalas pero hindi pa rin inaalis ang tsansa ng mga biglaan at panandaliang ulan sa ilang lungsod kaya magdala pa rin ng payong. Wala pang bagong namamataang sama ng panahon na nagbabadyang mabuo at makaapekto sa bansa hanggang sa katapusan ng Enero. Ang Rodrigo Roa Duterte. Para sa kanilang seguridad, posibleng hindi muna iharap sa confirmation of charges sa Pebrero ang mga nag-aakusa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa itinalagang abogado nila, ilalatag nila sa International Criminal Court ang mga paghihirap ng mga biktima ng Duterte drug war. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Matapos ideklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nag-schedule na ang International Criminal Court ng petsa ng hearing para sa kanyang confirmation of charges. Ito ay gagawin sa February 23, 24, 26 at 27. 3 oras lang kada araw ang hearing na may break matapos ang 1 oras. Sa February 23, magaganap ang pagbubukas ng confirmation of charges hearing at pagbabasa ng charges laban kay Duterte. Dito rin magaganap ang opening statement ng prosecution o taga-usig ni Duterte at ng defense o yung panig naman ng dating Pangulo. Kasunod ang submissions on the merits ng prosecution. February 24 naman, ipagpapatuloy ang paglalatag ng panig ng prosecution. May nakalaan ding oras para sa submission of merits ng common legal representatives of victims. February 26, nakalaan naman sa submission on the merits ng depensa. Ang February 27 para sa depensa pa rin. Binigyan ang depensa ng mas mahabang oras dahil ito ang unang pagkakataon na magpepresenta sila ng submissions sa merit ng case. Masusundan ito ng closing statement ng prosecution, common legal representatives of victims at depensa. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, isa sa mga abogadong itinalaga ng ICC para kumatawan sa mga biktima, ilalatag nila sa ICC ang mga anyay pinagdaanan at patuloy na paghihirap ng mga biktima at kanilang pamilya dahil sa drug war ni Duterte. Bibigyan diin daw nila ang kwento ng mga biktima at kanilang mga kaanak. Yung mga napatay na mga kaanak po nila, tapos yung mga emotional, psychological, at mga psychosocial na naging effect. Naka-attach na po yung stigma, pati po sa mga surviving na mga kaanak po nila. Kaya yung pong i-argue po namin, yung intergenerational harm po. Posible raw na hindi na muna nila iharap ang mga witness sa korte na gagawin daw nila sakaling matuloy sa mismong trial. Very rare na mayroong in-person na witness. Very rare na may live witness. Kasi talagang ang ipapairal po dito, mga argumento nga na dapat ituloy sa trial proper. Hindi po requirement na iharap doon ng mga biktima, bagkos meron yung mga heightened security o risk. Kaya ang talagang ipapakita naming argumento yung mga na-suffered po na harm. Maaari raw na naroon mismo si Duterte kung gugustuhin ito. Article 61 ng Rome Statute, ito po yung sa confirmation of charges. Gagawin po yung confirmation of charges hearing na sa harap po ng ng suspect Pero meron ding provision sa Article 61 na the suspect may waive his or her right to be present. So, tingnan natin kung anong magiging desisyon ni Mr. Duterte at ng defense on that issue. Kaugnay naman sa napapaulat na posibilidad na magpalit ang abogado ang kampo ni Duterte at mag-file ng apela, tingin ni Andres, hindi ito magiging hadlang sa nalalapit na hearing. Meron po dong sinabi ang pre-trial chamber na maging handa po ang mga parties. Kung ano man pong mga pagrepasong gagawin ng depensa, hindi ko po alam yan, pero hindi po dapat yan maging hadlang para po sa pagtuloy na po ng Feb 23 confirmation of charges hearing. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Malaking hamon ang mga namataan umanong pating sa paghahanap ng mga diver sa 10 pang nawawalang sakay ng MV Tricia Kirsten 3. Sa Zamboanga City naman, stranded ang maraming pasaherong pasulo at basilan dahil kulang sa barko. Nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan. Yes, Vicky, nandito ako ngayon sa dagat ng Basilan, sakay po nitong BRP-2 Batahan ng Philippine Coast Guard na nagsa-search and rescue operation dito. Ito pong lokasyon namin ngayon, dito po pinaniniwala ang lumubog yung Roro na MV Tricia Kirsten 3. Pero hindi po namin makita sa surface ng dagat yung lumubog na Roro. Kaya po kanina lang pinasisid na po yung ROV o yung remotely operated vehicle ng Philippine Coast Guard para po malaman kung saan ba talaga yung eksaktong lokasyon ng lumubog na Roro. Narito po ang report.
Umaga kanina nang dumating sa Zamboanga City ang 19 na technical divers ng PCG para sisirin ang dagat ng Basilan at hanapin ang lumubog na MV Tricia Kirsten 3 at 10 nawawala pang sakay nito. Bit-bit nila ang mga diving equipment mula Maynila gaya ng ROV o remotely operated vehicle na ito na may kable na hanggang 300 metro. Sapat para sa 76 na metro na tinatayang lalim ng dagat ng Basilan malapit sa Balok-Balok Island. Isa sa nakikita ngayong hamon ng diving team ang mga pating sa dagat ng Basilan. May mga balita lang na medyo marami daw shark. Hindi naman po infested pero may mga sightings. Delikado po yun. Actually, nag-extend na kami ng search area at pinaigting namin yung aming coordination doon sa mga coastal communities, coastal barangays, hoping na mayroong mga survivors na napadpad doon sa area. Yung mga malilit na mga isda, pinagtanungan din natin yon, baka mayroong mga na-recover sila na mga survivors na hindi lang na-report sa atin. Dumating na rin kanina ang investigating team ng PCG mula Maynila para alamin kung ano ba talaga ang nangyari at lumubog ang Roro. Ang Philippine Navy naka-standby sakaling kailangan pa ng tulong sa search and rescue. Sa pinakahuling tala ng PCG, 316 ang survivors, 18 ang patay, 10 ang nawawala na puro crew ng barko, kapitan nila at isang tauhan ng PCG. Pero sabi ng mga naghahanap na kaanak hanggang kanina sa Zamboanga City Port, may mga pasahero pang nawawala. 6 na school administrator din ng DepEd Sulu ang hindi pa umano makita. Kung sakali man na unfortunately they already perish, at least makita natin yung body, yung katawan, for the benefit of the families also. We're still hoping for a miracle. So, maasa pa ho tayo na maaring baka na adrift sila, at napadpad sila sa mga isla natin. So we're still hoping. Dahil grounded ang buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines na may-ari ng lumubog na Roro, apektado ang mga biyahe ngayon pa Sulu at Basilan. Ang mga biyahero nag-uunahan sa mga ticketing office ng mga barko sa Zamboanga City. Ang mga bata at matatanda nakasalampak na sa sahig sa tagal ng intayan sa ticket. May ilan na ring stranded mula pa kahapon. Mabilis kasing napupuno ngayon ang mga barko ng 2 shipping line dito na sumalo ngayon sa mga pasahero ng Allison Shipping Lines. Ewan ko na lang, saan kami nito? Papunta, wala din kami saan magpunta. Sakto lang yung pera namin pamasahe. Kahapon pa kami dito. Kailangan talaga umuwi. Wala mapuntahan namin dito. Wala kamag-anak namin dito sa Zamboanga. Galing namin sa Ipil. Sa Isabela City sa Basilan naman, nakikipagsapalaran ng ilang pasahero sa tinatawag nila ritong jungkong o yung mga motorized bangka na ang iba ay walang katig at wala pang life vest. No choice si Al Mustafa dahil may hahabulin na flight sa Zamboanga City papuntang Maynila. Kaya sinikmura na lang niya ang pamasaheng 500 piso kada pasahero. Magano na lang kami, mag-jungkong sir. Wala nang ticket, fully book na daw. Kailangan po naman i-check yun kasi kung totoo yan, hindi talaga allowed yun. Tama po yun. Babala naman ng Marina o Maritime Industry Authority, hindi po basta-basta na nag-i-increase po ng pamasahe ang ating mga operators. Sabi kahapon ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, maglalabas ang Marina ng special permit sa ibang shipping lines para saluhin ang mga apektadong pasahero. Magbibigay din daw ng libreng sakay ang barko ng Coast Guard pero hanggang kanina wala pang libreng sakay. Sabi ng Coast Guard, inaantay pa nila ang abiso mula sa Marina. Vicky, medyo humupa na ngayon pero kanina lang matataas po yung alon dito sa lokasyon namin. Ang description ng kapitan ng barko gulong. Pag ganun yung alon, hindi naman daw sunod-sunod pero matataas niya. Kaya kanina gumigewang din talaga yung barko na sinasakyan namin. Bukas po ng umaga, depende sa makikita ng ROV sa ilalim ng dagat, sisisid na po yung mga technical diver ng Philippine Coast Guard. Yan muna ang latest mula rito sa karagatan ng Basilan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Giniit ng isang senador na kulang ang suspensyon at dapat may makulong sa paglubog ng barko ng Allison Shipping Lines. Sabi ng Marina, posible yan kung mapatunayang may nagpabaya sa inspeksyon ng barko. Nakatutok si Mav Gonzalez.
bago lumubog ang MV Trisha Kirsten 3 nitong Lunes sa Basilan na ikinasawi ng 18 at ikinawala ng 10, nasangkot na pala ang kumpanyang may-ari ng barko sa 32 aksidente mula noong 2019. Kaya tanong ng Senate Committee on Public Service matapos ungkatin yan, bakit nakakapaglayag pa ang mga barko ng Allison Shipping Lines? Ibig sabihin, ang mga barko nito ay makonsider bilang mga floating coffins. Bakit hindi muna ni-review yung mga barko at siniguro na maayos at seaworthy itong mga barkong ito at yung mga pahinante nila o yung mga tripulante nila ay well-trained? Kulang po yung suspension. Kung pwede, dapat may makulong. Paliwanag ng Marina na parusahan na ang Allison sa mga naunang aksidente. Iba-ibaan nila ang parusa. Depende kung ang nangyari ay less serious, serious at very serious. May mga suspension po. Ito pong nangyari ngayon sa Basilan. This is a very serious kasi meron pong namatay. The sanctions here, yun po, nag-suspend na kaagad. Tuloy ang investigasyon ng Philippine Coast Guard, Department of Transportation at Marina sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Maaari niyang tumistigo ang 2 tauhan ng Philippine Coast Guard na sumakay sa lumubog na MV Trisha Kirsten 3 bilang Sea Marshal. Pwede nilang sampahan ng kasong kriminal ang may-ari at crew ng barko kung mapatunayang nagpabaya. Ayon sa PCG, required ang pre-departure inspection sa lahat ng barko kabilang ang kakayahang sumuong sa panahon. Sa checklist, Senator, kasama po doon yung crew manifest, passenger manifest. Sabi mo pa kanina, tama ba yung lashing? Kasama na po yung competency, meaning po train ang kanyang officers at crew. Isa sa mga iniimbestigahan ngayon ay kung overloaded ang barko dahil may sakay rin itong cargo at mga sasakyan. Pinagsususpetsahan ngayon na lumubog ang barko dahil nalagot ang lashing sa bigat ng karga. Kaya tanong ni Tulfo, sino ba dapat ang nag-i-inspeksyon dito? Ito po yung chiefmate. After ng kapitan, siya po yung susunod. Meron pong stowage plan na tinatawag. Ang stowage plan po, kung alam niya kung anong mga kargamento o cargos na kakarga sa kanya, mapasasakyan o kargamento, alam niya po rin yung bigat niyan. Kung lumitaw na hindi para balanse yung pagkalagay ng masakyan, then dapat yung checker noon managot. Kung kinakal makulong dahil sa pagiging pabaya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatuto, 24 oras. Tiwala ang isa sa mga mambabatas na sufficient in substance and form ang inendorso niyang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero tatalakayin pa ng Justice Department kung pag-iisahin yan at ang isa pang reklamo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ipinamahagi ng House Committee on Justice ang abisong ito sa mga miyembro nito para sa kauna-unahang pulong ng komite sa 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa February 2. Kasama sa paksa ang pag-consolidate o pag-isahin ang 2 reklamo. As far as the Justice Committee is concerned, dapat isang impeachment complaint na lang ang pinag-uusapan natin. Kasunod nito ang pagsuri kung sufficient in form ang reklamo. Pag sinabi po nating sufficiency in form, we have to check if the complaint is signed either by a private individual or a House member. If it is signed by a private individual, we have to check if there is the accompanying resolution by a House member. And then in both cases, dapat verified yan, pinanumpaan before an authorized administering officer. Kung lusot sa sufficiency in form, sufficiency in substance naman ang titingnan. Dapat kasi yung grounds masuportahan ng facts provided in the impeachment complaint. And when we say facts, this must be based on personal knowledge or authentic records. Sa Kamara, karamihan pa rin ng mga kongresista ay mga kaalyado ng Pangulo. Kaya para kay House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, ang pinakamalaking hamon para sa kanila ay ang manatiling independent. The faith and allegiance that we have, we owe it to the Filipino people and not to anyone else. We do not owe it to the President, neither do we owe it to the second highest official of the land. Kumpiyansa naman ang isang endorser ng pangalawang impeachment complaint laban sa Pangulo na sufficient in form and substance ito.
Ang laman nun ay ang katotohanan ng nangyari sa flood control corruption scandal at sa direktang papel ng Pangulo rito, kaya kailangan siyang managot through impeachment. Malakas yan lahat. Ngayon, of course, yung pangatlo, yun yung nagtutukoy sa pinakadirektang partisipasyon ng Pangulo dahil siya mismo ang nag-utos ng insertion ng 100 billion pesos sa 2025 GAA, DPWH budget. Si Tino ay complainant noon sa isa sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong malapit nang matapos ang 1-year bar sa pag-initiate ng mahigit isang impeachment complaint laban sa parehong impeachable official, naghahanda siyang i-endorso ang panibagong impeachment complaint laban sa bise. Ready to file. Sa esensya, same ground, betrayal of public trust, kaugnay nung winaldas na 612.5 million total in confidential funds, kasama yung 125 million na nagastos in 11 days. Tapos meron lang update dahil may bagong information, specifically yung affidavit na sinabmit sa ombudsman ni Madriaga. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kaugnay po sa iniulat naming police chase sa Cavite kahapon, ilan pa palang mga sasakyan ang nadamay matapos banggain ng drug suspect na tumangay sa unmarked vehicle ng pulisya. Dati na umano itong nakulong dahil sa iba't ibang kaso. Ang mga nahuli kam na tagpo ng habulan sa pagtutok ni John Consulta. Binabagtas ng sasakyang may dashcam ang bahaging ito ng Bacoor, Cavite nang biglang binangga ito ng puting AUV mula sa kabilang lane. Kabuntot nito ang police mobile na bumangga rito na tila nagtangkang patigilin ito. Pero imbis na huminto, umatras ang AUV, bumuwelta at mabilis na umalis habang binabaril ng mga pulis na bumaba mula sa kanilang mobile. Hinabol pa ito ng pulis pero tuluyan ng humarurot. Sa isa pang video, nakuha naman ng pasahero ng isang jeepney, kita rin ang pagharurot ng puting AUV. Tumumba at tumamba lang sa gitna ng kalsada ang isang motorsiklo na nabangga umano ng AUV. Ang naturang AUV ay unmarked vehicle umano ng mga operatiba na inagaw lang ng suspect sa ikinasang bypass operation. Ayon sa Bacoor Police, nagtapos ang mahigit isang oras na habulan sa may Cavite, sa may bahagi na ng Kawit, Cavite, kung saan nakipagbarilan ito sa Bacoor Police na nauwi sa kanyang pagkasawi. Target dapat ang isang bypass operation ng Bacoor Police ang suspect, pero nagawa niyang makipagpambuno sa undercover na police bago tangayin ang unmarked vehicle ng PNP. Matangkad, 6-footer po siya. So, malakas daw. Talagang desidido pong makatakas. So yun siguro yung very desperate siya na di natin siya maipasok sa kulungan. Nagpaikot-ikot pa po siya doon sa gawin namin sa Bacoor. Tapos pag nako-corner, umatras, nag-U-turn, kumakawala. So along the way, may mga po siya na hit and run na mga same din na nagmamaneho yung iba. Ginawa natin lahat ng best natin, sir, para ma-immobilize siya na hindi na makapag-cause further ng harm sa kahit anong tao po. Dati na raw nakulong ang suspect sa iba't ibang kaso. Dati na po itong nakulong sa salang theft, pagnanakaw, and gambling. And of course, involved siya sa illegal drugs listed as street level individual po. So yun, pusher, user po siya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Patapos pa lang ang unang buwan ng 2026 pero 2 wishes granted na raw agad para kay Kylie Padilla. Isa na dyan ang pagbabalik niya sa Encantadia bilang si Amihan at makakapiling na rin niya muli ang kanyang mga Sangre Sisters. Makichika kay Nelson Canlas. Things are turning out great for Kylie Padilla ngayong 2026. Mas na-enjoy niya raw ang pagiging mommy ngayong lumalaki na ang kanyang 2 anak. Sa kanyang birthday a few days ago, na-appreciate niya ang simple joys.
We went to Thailand like a few days prior. So parang yun talaga, sinadya ko na yun yung celebration namin as a family kasi dinala ko yung mga bata. First time namin na mag-abroad na kami lang with my yayas, na walang ibang kasama. So I'm super proud of myself kasi nag-enjoy naman talaga yung mga anak ko. That's our real celebration. But on the day mismo, may school ako Ricky Lee. I did my Ricky Lee session. And then, I just prayed. Yun lang, ganun lang kasimple. Natupad na rin ang wish niya na makabalik sa Encantadia Chronicle Sangre, kung saan gumaganap siya bilang amihan. Hindi kayo aalis na hindi ako kasama. Kapag magkakasama nga raw silang 4 na sangre, it's like 2016 all over again. Parang nagagawa na ng paraan ng mga patay eh. So, I'm hoping maybe they could give Amihan a chance kasi isa siya sa mga naunang namatay. Alam mo, pag magkasama kaming 4, para kami talagang bumabalik sa muscle memory na siya. Ang saya-saya lang namin. In between takes, tumatawa lang kami. Akala mo naglalaro. Pero syempre, seryoso kami pag-take. Pero ang saya lang na magkasama kami ulit on an Encantadia set. Isa sa mga dapat abangan ay kung paano ang magiging papel ni Amihan para tulungan ang New Gen Sangre na mapuksa si Gargan. Sa pagtatapos, sinabi ni Kylie na masaya siya dahil sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, masaya na ang mga bata sa ngayon. Makakalabas na yung mga anak niya, kasama yung mga anak ko. Tapos naglaro yung mga anak namin. I'm happy that siguro God said, no? God intervened. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Balita naman abroad, halos 50 rallyista sa Brazil ang sugatan matapos tamaan ng kidlat. Nangyari yan habang umuulan sa pagtitipon sa Brasilia para ipanawagan ang paglaya ni dating Brazilian President Jair Bolsonaro. Dinala sa ospital ang mga nasugatang biktima. Samantala sa Amerika naman, sinibak na ang Commander-at-Large para sa US Border Patrol base sa ulat ng The Atlantic. Nangyari yan matapos ang kontrobersyal na pamamaril ng ICE agents sa isang lalaki sa Minneapolis. Sinabi rin ni US President Donald Trump sa isang tweet na nakipag-usap siya kay Minneapolis Mayor Jacob Frey. Sa Amerika pa rin, palayo na ang storm system na nagdulot ng matinding winter storm sa silangang bahagi ng Amerika. Pero balot pa rin sa makapal na snow ang ilang kalsada. Hindi po bababa sa 25 US governors ang nagdeklara na ng state of emergency. May ilan namang sinamantala ang naipong niebe para mag-sled o snowboard. From Pitsenyor to Halabira, sa Dinagyang Festival sa Iloilo naman nakisaya ang ilang kapuso at sparkle stars na dinagsa ng mga Ilonggo. May report si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Hindi lang world-class performances na makalahok sa kasadyahan sa Kabanwahanan at Dinagyang Tribes Competition ang na-enjoy ng mga Ilonggo, kundi ang pakikipag-bonding sa kanila ng Kapuso Stars. Nitong Miyernes pa lang, nakihalabira na sina Apoy Sarugo casts El Villanueva, Derek Monasterio, at Ashley Ortega sa Kapuso Mall Show. Grabe yung energy ng mga tao pala pag Dinagyang Festival. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Sobrang na-appreciate namin na pumunta kayo dito para makita kami ng personal at supportahan. Thank you all for coming again. Happy Dinagyang Festival, mga kapuso! Napuno naman ng fans ang fountain area ng isa pang mall sa pagpapakilig ni na hating kapatid cast, Cassie Legaspi at Cheska Fausto. Siyempre, hindi rin nagpatalo pagdating sa energy ang fans ni Never Say Die star Jillian Ward. Iba po kasi talaga dito sa Iloilo, lahat po very warm, super lambing ng mga tao. So parang ang saya lang nilang makita. Grabing energy nila, super give na give, and nakakahawa yung positivity nila. So I love it. I love it. Ang saya. Sobrang warm yung pagtanggap talaga nila, kaya sobrang nag-enjoy kami. Nitong linggo,
Live naman na nasaksihan ng Wag Kang at Titingin guests na sina Allen Ansay, Charlie Fleming, Sian Lucas at Anthony Constantino ang performances ng mga tribo sa Dinagyang Tribes Competition sa Iloilo Freedom Grandstand. Ang isang warrior, hindi napigilang kiligin nang makita sa kanyang harapan ang idolong si Anthony. Hindi lang dyan nagtapos ang kanilang bonding sa Ilonggo fans dahil nitong linggo ng gabi, napuno rin ang isang mall sa Kapuso Mall Show sa performances ng Kapuso Stars. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, Nakatutok 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.